Pero nakita natin ang testimony ng bawat mga anak natin. Na siyang nagiging lakas natin. Na maisip pa lang natin, di ba? Maisip pa lamang natin sila. Bakit tayo nandito? Dahil sa pamilya natin. Amen. Amen po ba? Amen. Alam nyo, yung anak ni Sister Del, ayaw niyang mag-video. Sabi ko sa kanya, sige na, voice na lang. Para lamang makapag-send ka ng greeting sa iyong mommy for Mother's Day. At yun po ang ginawa niya, naka-voice, record. At si Dandan, ilang beses ko siyang tinawagan. Ang kulit na bata talaga. Tita, anong sasabihin ko? Tinuro ko. Kanina lang umagay ako. Hindi niya alam kung ano sasabihin. Amen. At saka si Agam, parang sa isip ni Agam, sino ba itong kausap ko na to? But to God be the glory. Kahit si Kevin po, sabi ko ay voice message na lang ang gawin. Kasi ayaw nilang makita yung kanilang mga magagandang mukha. But I'm so much blessed sa message. Lahat kayo nakaka-bless. Pero ang galing ng message ng anak ni Sister Heart, di ba? Lahat bawat isa sa atin. Yung anak ni Ate Janet, nung pinapanood ko, naiiyak ako dahil kahit na gano'n, naiintindihan ko pa rin yung message niya. Kahit daw siya ay black sheep ng pamilya niya, di ba? Umiiyak na. Di ba, pag naaalala natin yung ginawa ng mga magulang natin, nakakaiyak. Hindi lamang yung mga anak natin, kung hindi yung mga magulang natin. So, ang ating pong topic ngayon, building a strong family. Ano bang ibig sabihin ng family? Sabi niya, family is the greatest blessing that we need to enjoy. Di ba? Yung kailangan natin ma-enjoy ang pamilya natin. Sabi ko nga po, na kung ang aking pamilya ay nasa Pilipinas, hindi naman ako tatagal ng ganito katagal sa abroad. Kung makita ko na okay ng mga anak ko, kahit 6 years lang ako, uuwi na ako. Dahil gusto ko talaga na yung buo at masayang pamilya. Amen? So sabi niya, family is the greatest blessing that we need to enjoy. Family is precious to God. Precious ba ang pamilya sa Panginoon? Amen. Kasi siya yung nag-build ng pamilya, di ba? Nagsimula ang pamilya nung panahon ni Eva at saka ni Adan. Amen. Kasi kung mapapansin natin, si Adan ay nagsosolo, pero hindi po naging maligaya ang Panginoon. Sabi niya, nakakalungkot naman mag-isa lamang si Adan. At alam niyo ba, yung sabi, building a strong family, sa lalaki nagsimula kinuha sa tadyang ng lalaki yung babae. Kaya dapat nating mahalin ang mga asawa nating babae dun sa dalawang lalaki dyan. Love your wife. Amen? Kasi sa inyo kinuha yun. Sa lalaki kinuha ang babae sa tadyang ng lalaki. Kaya talaga, ang sabi po sa Bible, ang hindi raw magmahal sa asawa ay hindi nagmamahal sa sarili. Di po ba? Kaya sabi, kapag mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung sarili mo. Why? Kasi kinuha sa tadyang ng lalaki ang mga babae. Kaya ang pamilya po ay nagsimula from the beginning, sa Genesis pa lamang. Diba? Kaya lang, ang demonyo lagi nakatingin sa pamilya. Ayaw niya ng buo ang pamilya. Why? Kapag buo ang pamilya, marami ang masisave. Marami ang pupunta sa langit. Kaya nga diba yung pinamemorize ko sa inyo na 2 Peter, diba sabi doon, ang kaaway kagaya na roaring lion. Laging nag-aabang. Kaya tayo, lagi nating balutin ng panalangin ang ating mga pamilya upang hindi ito masira ng kaaway. Amen po ba? Kaya, tandaan po natin, ang pamilya ay nilikha ng Panginoon. Napakaganda. Nung nalikha ng Panginoon ang tao, di ba? Sabi niya, napakagandang pagmasdan. Samantalang ang dami naman niyang nilikha, hindi lamang tao. Pero sa tao, napakagandang pagmasdan na mayroong tao. Special tayo sa paningin ng Panginoon. Kaya kung nasisira ang ating pamilya, huwag tayong bibitaw. Amen po? I-battle natin sila sa prayer. Huwag natin bibitawan sila sa panalangin. Amen? Kaya sabi doon, sa pamamagitan ng magandang relasyon ng magulang at anak, nagiging maayos ang pamilya. Kaya nga tayo ay, tayo yung tinitingnan ng mga anak natin. Kung ano yung nakikita sa atin, yun ang gagayahin ng mga anak natin.
Kaya dapat maging malakas tayo, matatag tayo, kahit dumarating yung pagsubok, di ba yung sabi ng anak ni Sister Yumi, maging matatag ka, Mami. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko dahil nandyan ang iyong mga anak. Amen? Una, kakapit ka sa Panginoon. And then, pangalawa, yung mga anak mo, lagi mo silang titignan, Lord. Kung lagi na lamang akong magiging mahina, paano yung aking dalawang anak na nakatingin sa akin? Umaasa sa akin, di ba? At sabi nga nung iba dyan, you are the father and the mother. Wala kaming tatay, pero ikaw ang tatay. Galing nung anak ko, nung may pag-iangay pa eh. You're the father, you're the mother. Galing Ang best friend. Sabi ko, Kuya Ed, tawagan. Sa isang anak mo? Kasi si Bless nandun kagabi kina Karen dahil yung bahay ni Karen malapit sa trabaho niya, walking distance. Pag sa amin, magtataksi pa. Sabi ko, Kuya Ed, alangan mo ako yung wala, tawagan mo yung mga anak ko. Sabi ko, tawagan mo naman Kuya Ed yung mga anak ko, parang iiyak din ako. Sabi ba naman ni Kuya Ed, Pastora, ayaw talaga magbigay. Tinawagan ko yung anak ko, di na kayo nahiya ako, Pastora, di na lang ako nagbigay ng video. Sabi ni Bless, what are you talking, Mommy? Sabi niya, bakit kailangan mong tanungin kami kung nagbigay o hindi na surpresa. Ayaw ko na nagbigay sila ng video. Dapat pinanindigan na lang nila, no, I don't like. Ano sila dapat gano'n. Kasi kahit ano pa amin ko kay Kuya, nagbigay na ba? Hindi pa. Nanervon tuloy ako kanina. Hindi ko alam na operative din pala yung ano. Hallelujah, thank you Lord. Gusto ko lang na kayo ay tumawa. Kasi umiyak kayo. Si Sister, alam nyo, meron kaming pastahan di ba kagabi? Sabi nila, ano daw special number? Ako'y kakanta. Sabi ko, ano yun? Ayoko sabihin sa inyo. Sabi ko, iiyak kayo. Sabi niya, hindi ako iiyak. Sabi niya, Pastora, pag napaiyak mo ko, bibigyan kita 200. Nakita pa lang niya yung mga anak niya, umiiyak na siya. Sabi ko, may tubo yan 400 na yan. Hallelujah. Di ba, nakakatuwa na nakakaiyak. Anong naramdaman nyo? Nagkaroon kayo ng courage, di ba? Lusaw yung puso namin. Di ba? Go! Kailangan magpa-part-time na ulit po kayo. Kailangan bigyan ng pampakain. Sulong. Alam nga, iniisip ko si Jeff at saka si Dan na hindi magbibigay ng video pero nagulat ako talaga mga excited pa. Amen. Okay, ang ating pong topic, building a strong family. Magkakaroon tayo ng strong family sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga magulang at anak. Di po ba? Huwag niyong isipin kung may asawa o wala kayong asawa, still rejoice. Amen. Nandiyan ang mga anak natin na ibinigay ng Panginoon para makatuwang natin. Amen po ba? Nakita naman natin ang mga encouragement natin nila sa atin. Di ba yung encouragement nila sa atin, Mami? Huwag kang susuko. Nakakatawa yung anak ni, sino yung tumutula ng ating mapilamuso? Si Eric. Tumutula pa. So talaga, gano'n sa Bulacan Makata. Makata. Parang siyang announcer. Okay, sabi po dito, magkakaroon tayo ng strong family sa pamamagitan ng pagtutulungan ng magulang at ng anak. Amen? Sabi niya, dito po, how to have a family, how to build a strong family. Yun pong ating text ay makikita natin sa Ephesians. Ito. Verse 6. Chapter 6, verse 1. Yan. Sabi doon, building a strong family. Sabi niya sa Ephesians 6, verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. O, di ba? Yun daw ang nararapat. Kailangan daw natin sundin ang mga magulang. Meron pong responsibilidad ang ating mga anak. Tayo bilang mga anak, ay meron po tayong responsibilidad. Dalawa lamang points ito. Isang po sa mga anak at isa po sa mga magulang. Amen? Kaya hindi mabubuo ang pamilya kung wala ang mga anak.
Diba? Kaya, building a strong family. Ang ganda ng picture ni Kuya Edison na ginawa. Talaga nagbi-build ng bahay. So, ano daw po ba ang mga responsibilities ng isang anak? Sabi niya sa letter A, children, obey your parents. Bakit kaya kailangan natin sundin ang ating mga magulang? Sabi niya sa Ephesians 6 verse 6. Hindi upang magpapapuri ng mga tao. Huwag muna yan. Doon muna tayo sa verse 1. Sabi niya, sa Ephesians chapter 6 verse 1. Sorry kuya, maling-mali yung akin. Maganda kasi ako sumula. May bulba. Okay, anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. So, ang sabi po ng Panginoon, kailangan daw po nating sundin ang ating mga magulang dahil ito ang nararapat. Amen? Honor your father and mother and you will live longer. May pangako po ang Panginoon kapag sinunod natin ang ating mga magulang. Kalimitan, natatanda ko, sabi ni Sister Bless kanina. Kasi nakita ko siya, inutusan ko siya. Sister Bless, bili ka nga ng gata kasi inutusan niya ako magluto. Bel. Sister Bel, bili ka ng gata. Lakad na siya, nakangiti pa. Ngayon sinigaw ko siya, Sister Bel! Nakita ko yung katawan niya. Sabi niya, hoy, nakita ko yan. Sabi niya, peace. Alam nyo, ganun tayo, di ba? Susunod tayo, pero kailangan mo nang magmarcha, magmurmur. Tapos sabi na lang si Sister Yumi, ako yung mata ko uminig ko. Di ba? Pero sabi dito, kapag ka daw po tayo sumunod sa ating mga magulang, merong pangako ang Diyos. Ano pangako ng Lord? Mahabang buhay at hindi lamang yun. Amen. May mga pagpapala na nakalaan. Hallelujah. Kaya wag po nating hahayaan na mag-disobey tayo sa ating mga magulang. At ganun din po sa Panginoon. Napakarami po nang ipinapagawa sa atin ng Panginoon pero hindi natin napapansin. Nagdi-disobey tayo sa Kanya. Simple lang, napakasimple. Kung minsan ay napakasimple. Ginagamit ng Panginoon ang mga leader natin. Inuutusan tayo, pero ano lagi ang sagot natin? Wag muna ako ngayon. Wag muna, pastora. Hindi pa ako naka-ready. Do you think ang Lord ay nagkamali sa pagkapili sa atin? Hindi, di ba? Ang Lord kailanman ay hindi nagkakamali. Kaya kapag tayo ay tinawag, larga ka agad. Sabi nga, kapag pinasahan ka ng bola, shoot ka agad. Dahil kung hindi, ipapasa ito sa iba. Mawawala ang pagpapala sa inyo. Amen. Kaya kapag pinasahan ka ng bola, shoot ka agad. Amen. Kaya sundin natin. Ganon din po dito sa church. Diba? I-obey din natin yung mga leader natin. Kapag sinabihan tayo ng leader natin, sumunod kaagad tayo. Dahil ang mga leader ay nilagay ng Panginoon dito sa church para meron po tayong susundin. Amen. Para merong mangangaral sa atin, may mag-aalaga sa atin. Amen po? Kung paano natin nire-respeto, kung paano natin sinusunod ang ating mga magulang, paano natin sinusunod ang Panginoon, of course, ganun din sa loob ng church. Meron tayong tatay at meron tayong nanay. Sabi ko nga doon sa dalawa, nanay niyo ako, sundin niyo ako Kasi kanina, nuutusan namin sila reklamo. Parang mga anak ko lang. Laisa, maghugas ka ng plato. Sabi niya. Diba? Gano'n, bakit ba kaya? Ang tatanda na nila, nagre-reklamo pa sa paghuhugas ng plato kanilang umaga. Siya lang yung mareklamo. Ako, voice lang naman yun. Sabi ko, sige na, iwanan nyo na. Sabi ni Zel, no. Huwag nyo iiwanan yan, ha? Sabi nung dalawa, meron pa kami kasama eh. Sila na maghugas. Sabi ni Zel, no. Huwag ninyong iiwanan yan. Ngayon na, maghugas na kayo. Yung inyong idinadagdag dyan, maghugas na kayo para tapos na kayo. Ganun tayo eh. Lalo nung maliliit, di ba? Ang tatamad talaga natin, lalo talaga sa paghuhugas ng plato, in fairness. Utos-utos, gusto Sa tagal, si Elisha talaga, kahit na sabi ko, tatapon ko lahat ng plato na yan. Gaganon lang siya sa akin. Kasi hindi problema sa kanya kahit walang plato. Sinong may Kaya wala naman siyang pakialam eh, kahit na walang plato. Diba? Wala siyang pakialam. So kaya, sabi niya, pero para mabuo ng strong family,
meron pong responsibilidad bilang mga anak. Amen? Pangalawa, sabi niya, honor with, ano sunod niya? Obey your father and mother. Yun po, yung obey your mother and father. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos. Yan ang unang utos ng Panginoon. Amen po ba? Yung obey your parents. Number 2. Ano na sumunod daw? Obey your father and mother. Yan, number 2 nga. Number 2 ba yan? Opo. Honor. Obey your father and mother. Do not provoke your children to Dalawa lang po. Okay. 1 and 2 lang. Honor your father and your mother. Sorry. Kasi maganda yung sulat ko. Kuya, sorry kuya. So sabi po sa verse 2 and 3, sabi nga doon muna tayo kuya sa verse 2 and 3, sorry. Masyadong excited kami kanina sa paggagawa sa panunod na. No? Okay, sabi niya sa verse 2 and 3. Ano sabi po doon sa kawikaan ay sa Ephesians 2 and 3. Igalang mong iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano daw ang pangako ng Panginoon kapag iginalang natin ang ating mga magulang? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay. Magiging maganda ang ating mga buhay. Amen po ba? Sabi niya, honor with their attitude. Amen? I-honor natin sila. Magiging maganda ang ating buhay. Magiging magaan ang ating buhay. Pakagaya ng pag-honor natin sa ating Panginoon. Amen? So, yun po, para daw po maganda tayo ng building strong family. Una ay, merong responsibilidad ang mga anak. Pangalawa, sabi niya, parents' responsibilities. Dito na tayo. Sa parents' responsibilities. Ano ang unang-una? Sabi niya, sa parents' responsibilities, do not provoke your children to anger. Yun ang kalimitan na nagagawa natin. Kaya yung ating mga anak ay nagre-rebelde. Kasi pinoprovoke natin sila. Ginagalit natin sila. Ano sabi doon, mga magulang? Huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. May warning ang Lord. Huwag daw natin masyadong pagalitan ng ating mga anak. Totoo po yun. Dito okay lang dahil kung minsan kahit anong galit natin, hindi naman nila tayo naiintindihan. Kaya anong nangyayari? Tumatawa lang sila. Ngumingiti lang sila. Pero sa Pilipinas, sobra. Nakita niyo ba yung bata na 3 years old na binugbog nung kinakasama ng kanyang nanay? At marami pang mga cases sa Pilipinas ng pambubugbog, hindi lamang ng kinakasama kundi mismo magulang. Merong tatay na nire-rape pa yung anak. Di ba? Kaya paano magkakaroon ng kaayusan ng Pilipinas kung ang mismong pamilya ay wasak? Sa pamilya nagsisimula ang lahat. Amen po ba? Sa pamilya nagsisimula. Diba? Bago ang bata magsalita, mga magulang ang unang naririnig nila. Kung ang naririnig ng mga anak ay puro mga pagmumura. Natural habang yung bata, akala natin okay lang, tawa tayo ng tawa dahil marunong sila magmura. Hindi natin alam na paglaki, kakalakhan nila yon, dala-dala nila yon. Kaya napakaganda na magkaroon tayo ng Christian family, yung pamilya natin, maturuan natin. Kaya yun ang sinasabi sa Proverbs. Di ba sabi mga magulang, sabi nga, huwag ninyong i-provoke ang inyong mga anak. Sobrang pagdisiplina. Amen po ba? At sabi po dito, sabi niya honor, sa Kawikaan 20 verse 20, kuya, meron tayo. Kawikaan 20 verse 20. Ano sabi doon? Sa Kawikaan 20 siyang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina
ang kanyang ilawan ay papatayin sa salimuot na kadiliman. Di ba grabe, no? Kaya nga sabi, honor your father and mother. Ano sabi? Ang sino daw sumusupa sa kanyang ama at ina, ang kanyang ilawan ay papatayin. Di ba? Mawawala ng liwanag. Mararanasan natin ang grabing consequences. Hindi nga consequences, sumpa. Kasi sabi doon, sumpa. Ibabalik sa atin. Kaya nga, alam nyo, kapag nagtatalo kami mag-ina, stop talking. Ayaw ko siyang magsasalita dahil baka lumampas ang pagsasalita niya. Makapagsalita siya ng hindi maganda at umiyak ako, may consequences sa kanya. Kasi kapag umiyak ang magulang nang dahil sa masasama mong sinasabi, di ba? Ayan, tatanggalin daw ang kanyang ilawan at papatayin. Ibig sabihin, ang lahat ng mga pagpapalang dumadaloy sa anak ay tatanggalin ng Panginoon. Maghihirap ka. Lahat ng mga masasamang bagay na maaaring mangyari sa iyo ay mangyayari. Why? Kasi wala na yung covering. Wala na yung ilaw. Di po ba? Kaya dapat, kung tayo ay nakapagsalita ng hindi maganda sa mga magulang natin before, nung hindi pa tayo Kristiyano, mag-repent tayo. Amen po ba? Mag-repent tayo. Kasi hindi naman nila sinasadya yun, wala rin silang alam. So kaya ang Lord kasi hindi siya wala siyang kinakampihan eh. Wala siyang paborito. Tayo lang bilang Kristiyano, mayroong favor sa atin. Di ba? Pero kapag siya nagparusa, masama o mabuti, pareho yun. Ang mga Kristiyano may favor. Iba ang mga Kristiyano. Pero pagka tayo ay nakagawa ng kasalanan, ganun din. May parusa din. Consequences. Amen po ba? Sabi niya dito, common ways that father provoke their children to anger. Bakit kaya ang sinasabi dito ay father? Kasi siya yung pinaka-head ng pamilya, ang father. At kalimitan ang mga father ang matinding magparusa. Amen. Sabi niya, ano daw po yung mga common ways na napuprovoke ang mga anak natin sa anger? Unang-una, di po ba? Overprotection. Sobra sa Pilipinas. Dito kasi walang protection na ganyan. Sabi ng mga anak ko pagka nagsasalita, stop talking, sabi niya, Mommy, I have freedom of speech. Pag sumasagot ka. I have freedom of speech. Diba? Sa Pilipinas, walang freedom of speech ang mga bata. Kaya tuloy yung naano sa puso, naiimbak sa puso. Kaya ang nangyayari, di ba, punong-puno sila ng bitterness. Kasi wala silang magawa. Kaya dapat hindi natin gagawin, hayaan natin magsalita ang mga anak natin. Alam niyo, bago ko natanggap yung bagay na yan, pinakiusapan pa ako ni Pastor Alan, Pastora, nandito ko sa Israel. Kailangan mo intindihan, unawain ng iyong mga anak. Kasi ayoko na sinasagot ako. Si Kere, dati siyang sinasagot. Pastora, nandito tayo sa Israel. Wala tayo sa Pilipinas. Dahil dito ang mga bata mayroong freedom of speech. Na ibubulalas nila lahat ng gusto nila. Sabi ng mga anak ko, paano malalaman yung salobin namin kung di ko nagsasalita? Kaya sa Pilipinas, di ba, bawal, Ate Janet? Di ba? Yun ang kinalakan natin. Bawal sumagot-sagot. Overprotection. Ano pang sunod? Yung favoritism. Di po ba? Yung panggitna. Sabi ko kay Sister Lenny, yun ang akala nila na meron tayong favoritism. Pero siguro, hindi nga lang natin napapansin na may favoritism tayo. Amen. Akala natin ay pantay na pantay ang tingin natin sa ating mga anak. Pero sila mismo ang nakakapansin na meron tayong paborito. Lalo kung bunso. Amen. Ano pa sunod? Too much expectation. Lalo na sa atin, competition sa pag-aaral. Di po ba? Hindi kaya ng utak, nagdidikta ang magulang. Ito ang gusto kong kuhanin mo, lawyer. Wala nga akong utak na maging lawyer, hindi ko nga kaya eh. Kaya ang ginagawa ng mga bata, nagre-rebelde sila. Natututo naman kung ano-ano para lamang magrebelde sa mga magulang. Kasi pinapangunahan natin. Hayaan natin na sila ang pumili ng sarili nilang gusto. Suportahan natin. Huwag lamang gagawa sila ng masama, of course. Amen po ba? Hayaan natin. Huwag tayong mag-expect ng too much. Hayaan natin ang mga anak natin kung ano lang ang kaya.
Kaya nga yung mga anak kong nag-aaral kung ano lang kaya, hindi ko sila pinoprosige mo kailangan maging number 1 ka. No, lagi ko silang ini-encourage. Anak, kung anong kaya ng utak mo. Kasi ang gusto ko lang, makatapos ka. But of course, masaya ako kung with honors. Pero kung hindi mo kaya, don't push yourself. Kung ano lang yung kaya at abot ng utak mo. Amen po ba? Ano daw sumunod? Sabi niya, ano pa? Discouragement. Mali pa yung Ano yung mga nakikita sa atin ng mga anak natin? Bakit nadi-discourage sila? Instead na i-push natin sila, ano sila sabi? Ay, bobo ka talaga! Tatandaan ko na ko, malandi ka! Hindi ko naman naiintindihan yung ibig sabihin ng malandi. No? Sa Tagalog, ano sa Batangas? Talandi! Talandi ka, sabi ko, ano ba yung ibig sabihin noon? Bobo ka! Di ba yun yung mga bukang bibig ng mga natin? Tatanga-tanga ka, wala kang alam, wala kang mararating. Ay, finance. Di ba? Wala kang silbi. Nakaputak. Mamamatay kang mahirap. Yan yung mga discouragement na nabibitawan ng mga magulang natin. Pero kung tayo yung mga Kristiyano, mga magulang ay Kristiyano, encouragement, ay ang anak, ang talino mo talaga. Zero na nga ang score. Ay, galing ng anak mo. Zero na ang score. Galing ng anak. Sabi, si Elisha, di ba, sobrang siya noon. Mami, ang pass ay 50, di ba? Mami, nakakuha ko ng 55. Oh, ang galing ng anak ko! Sa susunod, 60 ka na anak. Di ba? 55 pa sa awa. Sabi ni Pastor Ferdy, Grace. Pero hindi ko siya, wala siyang narinig sa akin na, napakabobo mo naman, bakit ganyan lang? Basta nakapasa, minsan nga 45. Uy, ang galing ng anak ko, isa na lang. Sa next, sa next exam mo, sure 100% meron kang 50. Kasi 45 na anak eh. Kunting aral pa. Para maka-50 ka. Tapos nag-exam siya about sa sasakyan. Mami, 20 lang nakuha ko. Eh, bakit naman anak 20 lang? Eh, wala naman tayo sasakyan eh. Sabi niya. Wala naman tayong kotse. Ano bang malay ko? Sabi niya. Eh, dapat pinag-aralan mo. Hindi ko naman alam, mami, na gano'n lang i-exam. Nag-exam ba naman ang about sa Mitsubishi na sasakyan? Hindi ko mami alam kung ano kasi wala naman tayo sasakyan. Tama naman, di ba? Sabi niya, yung mga Israeli, mami, alam nila. Kasi meron silang mga sasakyan, tayo wala naman eh. Di sana hinula-hulaan mo na sa sasakyan. Ginagawa ko na lang katataon ng para mas lalo siya ma-encourage. Ano pa raw, sabi niya doon? Neglect. Nanineglect natin ang mga anak natin. Alam mo, sa kapanahonan natin, kahit noon pa, ang nangyayari kapag malalaki na yung mga anak, laging sabi natin kung malalaki naman na sila, hindi na nila tayo kailangan. Di mo ba? Hindi natin alam na mas naghahanap sila. Mas naghahanap sila ng atensyon at pagmamahal. Di ba? Lalo na kung ilan ang anak natin, malaki na yan, dito muna ako, yung doon sa maliit. Yung dapat parehas lamang, malaki o maliit, parehas lang ang tingin natin. Tsaka lagi nating tingnan, kahit nasabihin pa sila may mga asawa na lagi natin silang kumustahin. Uy, kumusta ang buhay may asawa? Uy, kumusta ang buhay ng nanay? Alam niyo kung bakit? Hindi natin alam. Ang mga anak natin ay nagdadaan sa matinding kalungkutan. Siyempre, kung tayo nga naranasan natin yung mga buhay na nung tayo may asawa, mga anak natin, ang mga anak natin yun din. Kaya kahit sila may mga asawa na, kahit may mga apo na, may mga anak na sila, huwag natin silang kakalimutan kumustahin. Kahit nandito tayo, nandun sila sa Pilipinas, kahit text lang, kumustahin natin sila. Ayusin natin yung relasyon natin sa kanila. Amen po ba? Nag-away kami ni Karen. Talagang grabe yung ko, parang guilty naman ako, Lord, tama naman ang sinasabi niya. Pero syempre, ma-pride ako dahil nanay ako. Dami mo sabi ko sa kanya. But deep inside my heart, natumbok niya yung problema ko para sa aking mga anak. At sabi ko habang nagpipray ako, Lord, tulungan mo ako na maiparamdam ko sa kanila yung hinahanap nila sa akin. Alam niyo mga kapatid, di ba tayo bilang mga magulang, hindi madali maging single mother. Nagtatrabaho ka, di ba? Marami kang iniisip. Hindi natin napapansin, napapabayaan na natin yung mga anak natin, yung emotional nila. Yung emotion nila. Sa physical, okay. Okay, ano gusto mo? $1,000, okay, bilihin mo lahat. iPad. Di ba? Lahat ng gusto mo. Yun ang nagiging
At pinapakita natin pagmamahal sa ating mga anak, pero mali eh. Yung emotion nila, di ba? Nasasaktan natin sila. Akala ng nanay ko, ito lamang ang gusto ko. Pero siya, di ba? Diyan sabi ng anak ko, baka naman sabihin mo, di ka naman uuwi. Sabi niya, di ka naman uuwi. Kung ang iniisip mo lamang ay yung susweldohin mo, kaya di ka makauwi. Di ba? Sabi ng anak ko. Extend. Huwag mong panghinayangan. Di ba? Sabi niya, kung panghilangan yung susweldohin mo. Kasi gusto na ng mga anak natin. Extend. Meron pa ako nakausap na naging naging drug addict siya. Alam niyo, sabi lang sa kanya ng anak ko, Ma, ikaw ang kailangan namin. Ikaw ang kailangan ko. Akala kasi natin na ibibigay natin lahat ng pangangailangan nila, sobra-sobra pa. Okay lang yun. Hindi nila alam. Yung presence natin bilang magulang. Yung presence natin bilang ina. Bilang ama. Kasi kahit walang ama, kung nandyan ang presensya ng ina, magiging maayos kasi nasusubaybayan natin sila. Kaya ano nangyayari ngayon sa Pilipinas? Napakarami mga drug addict, mga kabataan na nasisira ang buhay, mga kabataan na hindi nakakatapos ng pag-aaral kasi may kulang. Akala nila okay na okay lang yung sa pera, sa pinansyal. Akala ng mga magulang yung lamang ang katapat ng ating mga anak. Hindi eh. Yung pagmamahal natin, yung pagkalinga natin. Alam mo, yung isang ganyan lang, sa ating anak, tanggal na lahat ng sama ng loob, lahat ng pagod. Kaya kahit nandito tayo sa malayo, nandito tayo sa Israel, huwag natin hayaan na masira ang relasyon natin sa ating mga anak. At least once a day, makumusta natin sila. Amen po? Para hindi masira yung ating relasyon. At kung tayo mayroong asawa, huwag nating hayaan na lumala ang misunderstanding bilang mag-asawa. Meron akong nakausap, sabi ko sa kanya, huwag mong hayaan na lumala yung misunderstanding yung mag-asawa. Kung kinakailangan magpakumbaba, ikaw na lang ang umabot sa asawa mo. Kasi ang demonyo sumisingit kapag hindi kayo nag-uusap na mag-asawa. Bubula kayo. Pag-text ka na lang dun sa iba. Makipag-usap ka na lang doon sa iba na makakapagbigay sa'yo ng atensyon. Akala natin pagmamahal. Akala natin yung atensyon na binibigay pagmamahal, hindi natin napapansin. Unti-unti nang sinisira ng demonyo ang relasyon natin sa ating pamilya. Kaya sabi ko sa kanya, please, huwag mong hayaang lumala ang misunderstanding ninyo mag-asawa. Ano ba kung ikaw ang umabot? Ano ba kung ikaw ang magpakumbaba? Ikaw ang mag-sorry. Sabi ko sa kanya, huwag mo lang hayaan na masira. Why? Dahil kagaya nga na pinost ko sa Facebook, sa bawat pamilya na nasisira sa mag-asawa na naghihiwalay, ang anak ang mas higit na naaapektuhan. Alam nyo, kapag ka ang mag-asawa, naghiwalay ang mag-asawa, halimbawa, lalaki ang nagloko, ang asawang babae, triple ang sakit na nararamdaman. Why? Yung nararamdaman ng asawang babae dahil niloko siya ng asawa niya. Pangalawa, yung nararamdaman niya dahil dun sa mga anak niya. Alam mo yung makita mo pa lang yung anak mong umiiyak at magtatanong, why? Mommy, why? Bakit meron ng pamilya ang tatay ko, meron pang another na pamilya? Diba? Parang dinudurog yung puso mo, wala ka namang magawa. Kaya hanggat maaari, kung merong misunderstanding ang mag-asawa, ayusin na kaagad para hindi lumala. Kawawa ang mga bata. Kawawa talaga. Bakit marami ang mga bata na mga nagiging drug addict? Kasi dahil sa relasyon ng mag-asawa. Merong mga mag-asawa na kung mag-away, harap-harapan, naaapektuhan ang mga anak. Hindi na sinasaalang-alang ng mga magulang yung mararamdaman ng mga anak. Kaya dapat maging aware tayo sa lahat ng ginagawa natin bilang magulang. Dahil ang mga anak natin ay nakatingin sa atin. Amen? Ano pa daw? Inconsistent discipline. Diba yung pagdidisiplina natin sa mga anak natin? Kung minsan nasosobrahan naman. Sa Pilipinas, no? Grabe. Ang tatay ko po, naranasan ng mga kapatid kong lalaki. Gagawin ng tatay ko, ipasok sa sako, tapos ibibitin yung ulo ng dyan, yung pain dito, tapos papausukan niya yung mga kapatid ko. So, instead
na sumunod siya, lalong nagiging matigas ang ulo ng mga kapatid ko. Kaunting pagkakamali lang ng mga kapatid ko, walang pasensya ang tatay ko. Paluin niya na kagad ng paluin. Kaya habang lumalaki yung mga kapatid kong lalaki, mas lalong tumitigas, mas lalong nagre-rebelde. Ang sikreto lang naman pala dun sa mga ganyan, ng mga rebellious, unawain natin sila. Iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal natin sa kanila. Bakit ko po nasasabi? Dahil na-experience ko. Sobrang rebelde yung aking bunso. Talagang pagka hindi, syempre bilang magulang, di ba? Hindi tayo makatulog. Parang lagi akong nanggigigil, malita kapag dating mo dito. Pero nung binaligtad ko yung pagtrato ko sa kanya, unti-unti, nagkaroon ng kaayusan ng kanyang buhay. Kaya dapat kung hindi natin sila nauunawaan, wala tayong choice kung hindi unawain natin sila. Yung mga pinagdadaanan nila. Bakit napakarami ang mga nagpapangamatay? Dahil sa mga magulang na hindi nakakaunawa sa sitwasyon ng mga anak. Di po ba? Kailangan natin silang unawain. Yung kanilang nararamdaman, lalo na nowadays. Meron akong sinasabi ko sa kanya, hindi ka pwede makipagmalaki sa anak mo. Kailangan ng anak mo ng gabay ng isang magulang. Hindi ka pwede magmalaki sa kanya, Pastora, sinabihan niya ako ng mga masasakit na salita. It's okay, you're the mother. Ikaw ang magpakumbaba, ikaw ang humingi ka ng tawad sa Panginoon. Tingin mo sa Panginoon ng wisdom kung paano mo ididisiplina ang iyong anak. Tuturuan naman tayo ng Panginoon, di ba? Dahil kung papabayaan mo yan, at makikipagmatigasan sa kanila, sayang ang kinabukasan ng bata. Mapapariwara ang bata. Kristiyano pa naman tayo. Bakit? Nadadala sa panalangin ang lahat ng bagay. Amen po ba? Nadadala sa panalangin ang nangyayari sa ating mga anak. Next, anong sabi doon? Anong sumunod? Constant nagging. Daldal ng daldal. Diba? Para nag-spitting intang lagi. Huwag natin masyadong bungangaan ang ating mga anak. Amen? Naiinis kaya yung tenga nila. Tapos yung may na sasabihin mo, wala kang silbi, tatata. Diba? Parang, wala nga akong silbi, Lord. Bakit ako magtatrabaho? Bakit pa ako mag-aaral? Wala naman akong silbi. Wala naman sila nakikita sa akin. Pero kung nakikita natin yung kahinaan, encourage natin sila. Di ba? Anong kahinaan ng anak mo? Doon mo ipakita yung pagmamahal mo. Amen po? Dahil alam nyo, lalo na sa kapanahonan ngayon, napakarami ng mga bully. Yung aking pamangkin, tumanda na siya ng napakarami ng mga school na napuntahan. Hanggang kasi yung kapatid ko, gusto niya, kagaya nung kanina na yung bang gusto niya yung laging napakataas ng expectation niya sa kanyang anak. Ang gusto niya yung mamuna sa klase, maging honor, laging honor, gano'n. Hindi naman kaya ng bata. So halos lahat ng mga private school ay napagdalhan na niya. Umiik na siya sa akin, puro nga magsabi sa kanya, ganito, ganyan. Hanggang isang araw, through prayer lang, hindi ko binubungangaan yung aking mga pamangkin. Prayer lang. And then, alam niyo kung anong nangyari? Yung pamangkin ko mismo ang naghanap ng eskwelahan na papasukan niya. At to God be the glory, nakagraduate ng G12. Nakagraduate. Ang tagal, ilang taon na yung pamangkin ko. Ngayon, to God be the glory. Sabi niya sa akin, Mami, salamat sa mga prayer mo. Dahil, alam niyo, hindi ko sinasabi doon sa kapatid ko, mag-message siya, Mami, wala akong pamasahe. Padalan mo ako ng pamasahe para makauwi ako. Hindi ko sinasabi sa kapatid ko. Hindi kaya iparamdam ng kapatid ko yung pagmamahal bilang isang ina. Inaako ko na lang. Alam niyo ba na ginastos niya yung pang-tuition niya na 8,000 pesos. Kapatid ko, naku, grabe. Parang bulkan na sumabog. Maya yung pamangkin ko, Mami, hindi na lang ako gagraduate. Sabi ko, bakit? Kasi naubos na po yung pera, nagastos ko, kasi na-scam ako. To, magkano? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, 8,000 pesos po. To, papadala kita ng 8,000 para makagraduate ka lang. Alam niyo, nakakatuwa.
Hindi siya nagpapadala ng picture sa nanay niya, pero sa akin, updated every day. Mami, kumain ka na po ba? Like, pang isang anak ko. Pag kami mga okasyon, unang-unang bumabati sa akin. Sabi niya, Mami, sa inyo ko lamang po naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Hindi ko kinukuha yung pagmamahal ng isang ina. Kung di pinaparamdam ko sa kanya, hindi kaya ng nanay mo, ako na lang. Di po ba? Kaya, kung ano yung magagawa natin, tulungan natin sila. Kasi sila yung pag-asa ng bayan. So, iwasan po natin yung constant nagging, yung bunganga natin. Hayaan natin. Mga malalaki na sila. Kung sila yung mga 18 years old na, mga binata na sila, dalaga na sila. Si Bless, ang ugali nun, pag sinesermonan ko, click! Patay na kagad ng telepono. Tawagan mo siya ng tawagan, busy, hindi kanya nasagutin. Si Karen, pag tinawagan mo, nauna pa, nauna pa siya magbunga sa akin. Si Elisha naman, okay lang siya. Kahit anong sabihin mo sa kanya, parang hindi niya ako naiintindihan. Diba yung mga anak, iba-iba ang ugali. Pero sa kanilang tatlo, si Bless naman yung isang utos mo lamang, andyan na kagad. Napakabait na bata. Ano pa sumunod? Hypocrisy. Next, anger. Lagi tayong galit. Di ba? Alam mo kung bakit lagi tayong galit? Yung stress natin, tapos yung puso natin na hindi ayos, kaya pagkakausap natin yung mga anak natin, feeling natin sila ang may kasalanan. Bumunganga na tayo ng bumunganga. Sumermo na tayo ng sumermo. Wala ka nang pakilamang! Gabi-gabi na, hindi ko pa uuwi. Tapos sa kalsada. Tanod pala. Anong ginagawa mo? Aral ka! Hindi ka nag-aaral. Kanina lang simulan ko yan. Saan ka naman hindi ka nagpaalam? Sige pa uwi mo muna ako. Pinatay na yung tigro ni bye. Wala. Kasi, naaan sila sa atin. Yung anger natin, huwag natin ibuhos sa mga anak natin. Kaya nga ako, pagka naniniram ako, Mami, you're angry for who? Hindi nga naman sila yung, di ba? Para kanino yung galit mo? Hindi kami may kasalanan. Tama naman, di ba? Bakit nga naman natin ibubuntos sa mga anak natin o sa mga asawa natin? Hindi naman sila may kasalanan. Doon sa pagkagalit mo. Kaya dapat bago ka umuwi, inhale. Inhale. Pagdating natin sa bahay, nakangitin ka na, di ba? Pero kung yung stress mo dala doon sa bahay, tatanong ka ng mga anak mo, kanino ka nagagalit? Sa akin ba? Di ba? Si Bless talaga yung kumbaga parang lagi niya akong itinatama. Nanay pang itinama, di ba? Bakit kagalit na naman? Kanino ka nagagalit? Sabi niya sa akin. Tapos pag dumating siya, Where did you go? Nama, Mami, you don't say hi, hello, how are you? What did you do? How do you feel? Lama kaka! Sabi sa akin. Tanong mo ka saan galing? Sinasama mo, tatata. Hindi mo pa nga ako natatanong, kumusta ka anak? Kumain ka na ba? Napapagod ka? Sabi niya sa akin. Sa isip-isip ko, tama naman. Di ba tama naman? Instead na magbumagat tayo. Di ba? Yun kaya naman, tinuturuan pa tayo ng mga anak natin. So, ganun din ang gawin natin yung mga anak natin sa Pilipinas. Abutin natin sila. Unawain natin sila. Okay, anak, kung galit ka sa akin, ako hindi ako galit. Kung gusto mo maging nanay, okay din yun. Palit tayo ng sitwasyon. Di po ba next? Ano daw next? Last. Emotional or physical abuse. Alam niyo, ito yung pinakamatindi eh. Nangungulit. Yung emotional, physical abuse. Yung physical, okay lang yan eh. Dahil gumagaling. Pag sinampal ka, yung days, wala na yung sakit. Sinuntok ka, wala. Pero yung emotional, still inside. Sugat na napakatagal na maghilom. Napakarami. Murahin natin sila. Diba? Nasasaktan sila emotionally. Alam niyo yung pinakamatinding emotional na nagagawa natin sa ating mga anak. Kapag gumawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanilang paningin. Kapag na-broken ang isang pamilya, matindi po ang impact sa ating mga anak. Kaya kung minsan hindi natin sila maunawaan, kasi deep inside meron silang daladalang emosyon ng pain. Yung sa paghihiwalay ng magulang. Kaya hanggat maaari, ipanalangin natin ang ating mga asawa na
Huwag mangyari sa atin yung broken family. Kasi kawawa ang mga anak natin. Di ba tayo? Kung anong naranasan natin, kung ang ating mga magulang ay hiwalay, nararanasan natin yung pain, di ba? Hanggang sa dumating yung point ng ating puso ay nagiging kalos, kalyado, ang ating puso nagiging matigas na dahil doon sa mga pinagdaanan natin. So bilang isang magulang, huwag nating hayaan. Huwag nating bigyan ng emotional abuse o emotional stress ang ating mga anak. Abutin natin sila sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa pananalangin, amen po ba? Letter, ano na ba tayo, kuya? 2. Kasi do not provoke your children to anger. Number 2, sabi niya, cherish your children. Yun, i-cherish daw natin. Sabi niya sa Efeso 5:29, sapagkat walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. So, ganun daw, mahalin daw natin ang ating mga anak. Wala daw sino man, tapos Hallelujah! I'm sorry na overwhelmed po ako kasi bless na bless ako dun sa ano. Sabi niya, sapagkat walang sino man, ilang minuto pa kuya? 5? Kaya wala daw sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Ganon din sa mga anak natin. Dapat hindi tayo nagagalit, hindi tayo napupuot sa ating mga anak. Instead, iparamdam natin ang pagmamahal natin, ang pagkalinga natin sa ating mga anak. Amen po ba? Hindi nadadala sa mga pinansyal o sa mga gadget ang ating mga anak. Iparamdam natin sa kanila yung pagkalinga natin sa kanila. Amen? Number 3. Dalawa na lang po. Discipline and direction. Disiplina daw para magkaroon ng direksyon ang kanilang mga buhay. Sabi sa Kawikaan 29 verse 15, disiplina at pangaral, hatid ay karunungan, ngunit ang batang suwain sa magulang ay kahihiyan. Di ba napakaganda na sinasabi doon? Disiplinahin natin ang ating mga anak. Pangaralan natin sila. Dahil ang bunga ng pagdisiplina at pangangaral natin, ano sabi doon? Karunungan daw ang bunga. Amen? Itama natin sila. O, ganito, anak. Di ba? Itama natin. Anak, mali yung ginagawa mo, yung nilalakaran mo. Ito yung tama. Lagi natin sabihin, anak, kapag ganitong ginagawa mo, merong consequences yan. Di ba? Merong consequences ang lahat ng ginagawa. Okay. 3 minutes. Letter number 4. Bilis ah. Discipline and direction. Sabi doon sa Proverbs 29 verse Proverbs 13 verse 24. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Kaya kapag ang mga anak natin gumawa ng hindi maganda, kailangan natin silang disiplinahin dahil ang Lord nga dinidisiplina tayo eh. Pero, ipaunawa natin sa kanila kung bakit natin ginagawa sa kanila yun. Amen? I-direct natin sila. O anak, ikaw, nagkasala ka. Bakit kita pinarusahan? Kasi kung hindi kita parurusahan, kung hindi kita itatama, mapapahama ka. Kung hahayaan ko lamang yung ginagawa mo, mapapahama ka. Amen? Kapag dinisiplina po natin ang ating mga anak, pag pinalo natin, ipaliwanag natin sa kanila kung bakit natin ginawa yun. Last, hindi pa pala. Number 4. Number 4, intentional instruction. Hallelujah. Ito yung pinaka-importante. Sabi po sa Deuteronomy 6 verse 7, at iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol napakalalim naman ang pagkatagalog nito. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabang. Ang ibig sabihin nito, turuan daw natin ang ating mga anak anuman ang ating ginagawa sa paggising natin, sa pagtulog natin, kahit tayo kumakain, kahit tayo lumalakad at kasama natin ang ating mga anak, huwag tayong mapapagod na turuan sila. Amen? Di ba yung mga Israeli, meron ditong mga tali sa braso? Di ba? Meron dito. Di ba? Merong yung may talit, di ba? Yun ang pagkakaintindi nila.
Sabi, ilagay sa noo. Meron nga sila dito, yung parang ilaw. Pero ang gusto ng Panginoon, yung dito sa isip natin, sa puso natin, yung pagdisiplina. Iparamdam natin, hindi na physical, spiritual. Kasi tayo ngayon ay nakikipaglaban spiritually. Amen? Kaya sabi niya, intentionally instruction. Maging intention tayo sa pagtuturo sa kanila. Diba yung mga anak nyo kanina, gagaling talaga, hindi mararamdaman na akala natin parang katabi lang tayo. Grabe yung mga encouragement sa atin. Huwag kang susuko. Diba? Huwag kang susuko, mami. Amen? Next, last but not the least. Yun, evangelism and discipline. Evangelize. Sorry, dapat evangelize yun. Evangelize and discipline. Diba, turuan natin sila, 2 Timothy 3 verse 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ng mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ibig sabihin, maliliit pa lang, turuan nandun, pangalan sa loob ng tiyan natin eh. Turuan na natin. Basahan natin ang Bible. Alam nyo, bakit mo nagkaganito ang mga anak ko? Gusto ko lang, dito ako magtatapos kasi wala na tayong time. Sorry, Kuya Ed. Sabi niya, evangelize and discipline. Nung mga maliliit pang aking mga anak, siya yung katuwang ko sa evangelism. Namimigay kami ng mga tracts, ng mga Bible dyan sa daan. Sa church, active na active sila, nag-special number sila. Tapos nagpe-pray sila, tuwa-tuwa nga si Ate Ibs noon kay Elisha. Pag pinag-pray siya ni Elisha ay binabayaran pa ni Ate Ibs. 20 shekel. Hallelujah. At si Karen ay nag-share po ng Word of God. Sa ulo yan, John 3:16. Pero bakit po ngayon naging ganito yung mga anak ko? Dahil doon sa emotional. Yung emotional abuse. Dahil po doon sa ginawa ng aking asawa. Hanggang sa nawala yung asawa ko, di ba? At hanggang ngayon din po ang battle ko sa prayer na ibalik ng Panginoon kung paano sila nag-umpisa. Alam niyo nung maliliit sila, every night ay nakakaroon po kami ng communion. Sa ulo nila yon yung 1 Corinthians 11, 23, sa Malang Eastern John, yung ilang verse na yun sa ulo ng mga anak ko yun. At sila rin po yung nagsabi sa akin, Mami, bautismuhan mo kami. Binautismuhan ko na po sila sa tubig noon. Nung sila ay mga maliliit pa, nauunawaan nila. Kaya lang ang demonyo ay hindi papayag. Diba? Na ang buong sambahayan na maglilingkod sa Lord. Kaya gumawa siya ng paraan para yung pananampalataya ng aking mga anak ay mamatay. Pero hindi papayag ang Panginoon na hanggang doon lang sila. May magandang plano ang Panginoon sa buhay ng aking mga anak. Amen. And I believe na one day, dahil alam nyo, like kong sinasabi, Lord, sila yung ibigay mo sa akin na makakasama ko for the expansion of your kingdom dito sa lupa. Amen. Nakikita ko sila nakatayo dito na sila yung i-instrument. Amen po. Kaya magkaroon tayo po ng vision sa mga anak natin. Hingin natin sa Lord yung vision na makasama natin ang ating mga anak. Evangelize po natin sila. Amen po ba? Sabi niya, bring them up to know the gospel of grace. Sabi niya, bring them up to find their place in the triumphant cause of the Lord Jesus Christ. Bring them up to see everything in relation to victory of God. Bring them up to know that the path of sin is a death. So, kailangan natin ipaunawa sa ating mga anak na ang kahihintuan ng kasalanan ay kamatayan. Amen po ba? Okay, tayo po ay dumiretso na sa... May